Tingnan mo nga naman. Isang hamak na katulong, suot ang kwintas na mas mahal pa sa buong pagkatao mo? Sigaw ng Donya habang tinutulak si Lara sa harap ng mga bisita. Sino ka para magsuot niyan? Magnanakaw? Malandi? O baka pareho? Tumawa pang iba. May nagpicture pa habang umiiyak si Lara. Pilit tinahawakan ng kwintas na halos mabigtas na. Pero biglang pumasok si Aldrich. Malamig ang tingin. Natigil ang lahat. Saan mo ba nakuha yung kwintas? Tanong ng Donya. Hindi naman nakapagsalita si Lara. Lumapit si Aldrich, titig na titig sa dalaga. Diyos ko, ikaw pa talaga? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malakas ang buhos ng ulan nang sumabog ang kidlat sa kalapit na puno. Dahilan para mabuwal ang poste ng kuryente. Kumalabog iyon sa kalsada ng baryo. Halos katabi lang ng kubo ni Elara na nooy papauwi pa lang mula sa pagsasara ng maliit na tindahan ng nanay niya. Grabe, hindi mo lang makauwi ng tuyo. Pabiro niyang sabi habang iniaangat ang bilao na may lamang gulay. Ngunit napahinto siya nang may marinig na mahinang ungol mula sa banda ng poste. May tao? Mabilis na nabasag ang takot niya ng pag-aalala. Iniwan niya ang bilao at tumakbo kahit halos lamunin na ng putik ang tsinelas niya. Sa liwanag ng kumikislap na kidlat, nakita niya ang isang lalaki. Malaki ang katawan. Duguan ang noo at nakakoat pa. Nakasubsob ito sa putikan. Tila nawala ng malay sa lakas ng bagsak. Hoy! Mister! Sigaw na Elara. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang pisngi niya. Huwag ka sanang patay, please. Please naman. Umuwalang lalaki at bahagyang dumilat. Tulong. Hindi na nagdalawang isip pa si Elara. Kahit mabigat, isinuksok niya ang braso niya sa kilikili nito at pilit nitong inalalayan. Pasensya ka na kung medyo magaspang ang hata ko ah. Hingal niya habang pilit na binubuhat. Wala tayong choice. Mahaba ang 5 minutong iyon papunta sa kubo. Sa bawat hakbang, parang nadadapa sila. Pero hindi siya tumigil. Kahit kumakabog ang dibdib niya sa takot na baka bumagsak ulit ang ibang poste o umapaw ang ilog. Pagdating sa kubo, agad niyang binuksan ang pinto gamit ang siko at hinila papasok ang lalaki. Dito ka muna ha, huwag kang gagalaw. Sabi niya habang pinapatong ang lalaki sa lumang papag. Umiling ang lalaki, hirap huminga. Anong pangalan mo? Elara. Sagot niya na mabilis na kinuha ang kumot at first aid kit. Ikaw, sino ka? Bago ito makasagot, muling lumakas ang kulog kaya napalapit si Elara para takpan ang tenga niya. Lumapit naman ang lalaki. Tila hinahanap ang init. Masakit ang ulo ko. Bulong nito. Siyempre, natamaan ka ng poste. Pinunasan niya ang dugo gamit ang malinis na tela. At nang maramdaman ang init ng balat ng lalaki, napalunok siya. Baka may lagnat ka dahil sa ulan. Maya-maya dumilat ang mas malinaw ang lalaki. Mapupungay ang mga mata, parang sanay sa pagkontrol ng lahat. Pero ngayon, mahina at umaasa. Ako si Aldrich. Mahina niyang sabi. Napakamot si Elara. Ang sosyal naman ng pangalan mo. Siguro taga Maynila ka. Ngumiti naman ang tipid ang lalaki. Pwede. Habang inaalagaan niya ito, ramdam nilang pareho ang lamig ng gabi. Pumapasok ang hangin sa butas ng dingding. Wala silang ilaw. Kandila lang mula sa altar ng ina na Elara. Teka, sabi ng babae. Basang-basa ka. Magkakasakit ka lalo. Sandali ha, tatabi ko tong kumot. Kumuha siya ng tuwalya at tumalikod. Magtanggal ka ng basa mong coat. Huwag kang mag-alala, hindi kita titingnan. Tumawa naman si Aldrich ng mahina. Hindi pa naman ako mamamatay para iwan mo agad ako. Napalingon si Elara. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan.
Sa bahay ko yan narinig, malas yun. Habang tinutuyo niya ang buhok nito, naramdaman niya ang pagtigil ng paghinga ng lalaki. Tumitig ito sa kanya, tahimik. Parang may binabasa sa mukha niya. Salamat, Elara. Wala yon, sagot niya naman agad. Tumango para itago ang kaba. Tao ka eh, at may sugat ka. Wala naman akong rason para iwan ka. Ngunit sa totoo lang ramdam niya ang ibang kaba. Hindi lang dahil may sugat ang lalaki sa bahay niya, kundi dahil iba ang presensya nito. Parang hindi sanay sa ganitong simpleng lugar pero hindi rin maarte. Tahimik pero may daladalang bigat. Lumipas ang ilang oras, nag-iba ang tono ng ulan. Hindi na rumaragasa. Nagpahinga ang bagyo. Nakaramdam sila ng katahimikan na kakaiba. Parang silang dalawa lang ang taong nasa mundo. Dahil sa matinding stress at pagkawala ng malay at lagnat, nagsimula siyang magdeliryo. Hindi. Bulong niya, hawak ang braso ni Elara. Umiikot ang paningin niya sa mga anino sa dingding. Napagkamalan niya na naroon ang ina niya at iba pang pamilya ang matagal niya nang iniwan. Mama, huwag mo akong iwan. Napahawak sa Elara sa kamay niya. Aldrich, andito lang ako, hindi kita iiwan. Promise, pahinga ka lang. Ngunit tila naguguluhan si Aldrich. Pinagsama ang kidlat, ulan, at takot sa isip niya. Umiikot siya, nanginginig, at tila hindi alam kung ano ang katotohanan at panaginip. Maya-maya, humina siya, humarap kay Elara, at dahan-dahan lumapat ang kanilang mga labi. Unti-unting bumabalik ang kontrol niya sa sarili. Marahang hinaplos ang pisngi ni Elara at ang huni ng kanilang halinghing ang naririnig. Pagkatapos ng deliryo, dahan-dahang bumangon si Aldrich. Mula sa bulsa ng basa niyang coat, kinuha niya ang isang kwintas, lumang silver chain na may maliit na pendant. Sa'yo na to, sabi niya na nanginginig pero matatag. Napakunot noo si Elara. Ha? Bakit? Hindi ko yung tatanggapin. Mahal yan. Pagkaari ito ng mama ko. Sagot niya na dahan-dahang isinuot sa leeg niya. At ibinibigay ko lang to sa taong gusto ko. Natigilan naman si Elara. Napatingin siya sa kanya, sa seryosong mukha ng lalaking halos mamatay kagabi. Aldrich, hintayin mo ako, bulong niya. Hahanapin kita, kahit gaano katagal. Maingay ang ospital nang magising si Aldrich Navarro. Puting kisame, amoy antiseptic, tunog ng monitor. Lahat pamilyar. Pero ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay hindi pangalan ng doktor, hindi pangalan ng secretary, hindi kahit pangalan ng kumpanya. Elara, mabilis siyang sinubukang umupo pero sumakit ang sentido niya. Para siyang tinamaan ulit ng poste kagabi. Napahawak siya sa noo habang pilit inaalala kung paano siyang napunta rito. Pumasok ang isang nurse. Sir Navarro, wag po munang gagalaw. Nag-collapse po kayo kahapon dahil sa impact. Luckily, may nakakita sa inyong residente at tumawag ng barangay rescue. Napakunot noo si Aldrich. Residente? Babae ba? Hindi po namin alam sir pagdating po ng rescue, mag-isa na kayong unconscious. Wala pong iniwan na pangalan. Parang may humila sa dibdib niya. May dala ba akong kwentas? Silver chain? May maliit na pendant? Tiningnan siya ng nurse. Wala po kami nakita, sir. Ang laman lang ng bulsa ninyo ay wallet at cellphone, sir. Sorry po. Para siyang pinagsaka ng malamig na tubig. Wala ang kwentas. Ang huling bagay na iniwan sa kanya ng mama niya. At huling bagay na binigay niya kay Lara bago siya mawala ng malay. Pwede bang baka nasa ibang gamit ko? Tanong niya na mahina pero puno ng pag-asa. Umiling naman ng nurse. Nadaanan na po lahat sir pero wala po talagang kwentas eh. Humigpit ang panga ni Aldrich. Hindi dahil sa kwentas mismo, kundi dahil siya ang naglagay noon sa leeg ni Elara. At kung wala yon, ibig sabihin, nasa babae ito. Ibig sabihin, totoo siya. Hindi yun panaginip.
Hindi delusyon dahil sa tama ng poste. Si Elara ay totoo. At nawala siya. Ilang oras lang bago dumating ang pamilya niya, pumasok ang ama niya, si Don Severino Navarro, kasamang ilang board members, doktor at 2 bodyguard. Aldrich, Diyos ko anak ko, ano ka ba naman? Sigaw ng ama, halatang nagpanik kahit sinusubukan pa rin magmukhang composed. Tahimik lamang si Aldrich, nakatingin sa bintana. Nasaan yung babaeng tumulong sa akin? Tanong niya bigla. Hindi man lang sinagot ang sermon. Nagkatinginan ng mga tao sa kwarto. Anong babae? Tanong ng ama. Yung nagligtas sa akin sa bagyo. Sagot ni Aldrich. Nung bumagsak yung poste, siyang humila sa akin. Siyang nagdala sa akin sa bahay niya. Aldrich, sabi ng doktor habang nag-a-adjust ng chart. Possible na may memory gaps pa kayo dahil sa concussion. Ngunit dinala kayong nag-iisa dito. Oo nga, dagdag naman ng ama. Anak, baka akala mo lang ay may kasama ka. No? Bumaling siya sa kanila. Malamig ang boses. May babae. Her name is Elara. Tahimik ang lahat. Matalim ang tingin ni Aldrich. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nag-i-imagine. Hindi niya makakalimutan ang init ng kamay ni Elara habang pilit naman siyang pinapakalma sa gitna ng bagyo. Hindi niya makakalimutan ang titig nitong parang kaya siyang intindihin kahit bisita lang siya sa mundo nito. At higit sa lahat, hindi niya makakalimutan ang pakiramdam nang isinabit niya sa leeg nito ang kwentas ng mama niya. Find her. Utos niya sa 2 bodyguard. She lives somewhere near the barangay road. Hanapin ninyo ang kubo. May butas ang bubong. May altar na may isang kandila. Umiling ang ama. Aldrich, tama na muna. Magpahinga ka. We'll ask around, okay? But come down, please. Pero hindi siya mapakali. Hindi siya naniniwala. Nang solo niya na ang kwarto, paulit-ulit niyang binabalikan ang huling sandali. Ang pagkapit na Elara sa kamay niya. Ang pagngiti nito, ang pangakong hindi naman binibigkas ang malakas pero ramdam niya. Hinahanap din kita. Iyon ang naramdaman niyang sinasabi ng mga mata nito. Pero ngayon, wala. Blanco. Tahimik na parang hindi ito kailanman nag-exist. Paglabas niya ng ospital makalipas ang 2 araw, hindi na siya naghintay sa driver o guard. Tumakas siya mula sa VIP exit at kumuha ng taxi. Nakapatulog pa. Dala ang cellphone at sling bag lang. Sa barangay road papuntang San Isidro, sabi niya sa driver. Bilisan mo. Habang bumabiyahe sila, sunod-sunod ang tanong sa ulo niya. Bakit niya iniwan si Aldrich sa ospital? Natatakot ba siya? Bakit hindi nagpakilala sa rescue? At bakit wala na ang kwentas? Ibig sabihin, totoo siya. Gusto niyang maging galit, pero hindi niya magawa. Mas nangingibabaw ang kaba na baka hindi niya ito mahanap muli. Pagdating sa lugar, bumaba siya kahit umaambon pa. Namumutla ang mga tao sa paligid dahil sa nangyaring bagyo. Ang bahay na nawasak, ang puno na natumba. Lumapit siya sa isang matandang babae. Nay, may kilala po ba kayong Elara? May kubo po siyang maliit, malapit po dito. Umiling ang matanda. Marami akong kilalang Elisa, Elvira, Lala. Pero Elara, wala akong narinig na ganyan, iho. Sunod ay nakausap niya ang mga kabataan, mga naglilinis at isang barangay tanod. Lahat, wala. Parang hindi talaga nag-e-exist ang babae. Sigurado po kayo? Tanong niya ulit sa tanod. May nadaanan kayong kubo? Yung manipis ang dingding, may altar sa loob. Wala po sir eh, sagot ng tanod. Na-survey na rin namin ang buong lugar dahil sa pinsala. Wala po talagang ganyang bahay. Napatigil si Aldrich. Hindi pwede. Hindi pwede siyang magkamali siya. Tumakbo siya papunta sa direksyon na naalala niya hanggang sa makita niyang bakas ng lumang estruktura sa lupa. May mga sirang kahoy, may natabunang paso.
May peraso ng tela ng kortina at sa gitna ng lahat, may maliit na basag na frame ng larawan. Pinulot niya. Larawan iyon ng isang babae at matandang babae. Magkahawak kamay sa harap ng bukirin. Pero wala itong pangalan. Kung ito ang bahay niya, bulong niya. Bakit parang nalaman ng bagyo ang lahat? Umupo siya sa putik, hawak ang frame. Sa unang pagkakataon, mula pagkabata may naramdaman siyang hindi niya alam kung galit ba o lungkot o takot. Pero tiyak niya, hindi niya kayang tanggapin na dito na nagtatapos ang paghahanap niya. Kinagabihan, bumalik siya sa Maynila. Tahimik, pagod, pero hindi sumusuko. Sa kondo niya, kinuha niya ang isang lumang kahon na pag-aari ng mama niya. May sulat doon. Kapag binigay mo ang kwintas na to, siguraduhin mo ang binibigay mo ang puso mo. Napahawak siya sa dibdib. Tama ka, ma. Bulong niya. Kaya ko siyang hanapin, kahit ilang taon. At sa unang gabing mag-isa muli si Aldrich, may katahimikan na hindi komportable. Parang puwang na siya mismo ang gumawa. Isang gabi lang silang nagkasama ni Elara. Isang gabi sa gitna ng bagyo, pero may iniwan itong hindi niya mabura. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang panghabang buhay na takbuhan. Isang lalaki na hindi makalimot at isang babaeng parang wala na hindi na muling nakita. Makalipas ang isang taon, malayo na si Elara sa kanyang maliit na baryo. Ang payak na buhay sa probinsya ay napalitan ng mabilis at magulong lungsod. Dahil sa sunod-sunod na problema, pagkawala ng trabaho ng nanay, utang at pangangailangan, napilitan siyang mangibang lugar para maghanap ng mas maayos na buhay. Habang naglalakad sa makitid na kalye, bitbit ang maliit niyang bag, napapaisip siya. Sana, may trabaho na agad. Hindi ko na kayang umasa sa probinsya. Bulong niya sa sarili. Kahit maraming pagpipilian sa lungsod, tila lahat ay may mataas ang kompetisyon. At pakiramdam niya, ang swerte ay tila laging palayo. Pagkalipas ng ilang linggo ng pangangamusta at pagsusumite ng aplikasyon, natanggap siya sa isang simpleng mensahe. Navarro Mansion, bagong katulong. Report bukas 7 a.m. Dress code, simpleng uniforme. Hindi siya makapaniwala. Mansion? Sino kaya ang amo? At bakit kailangan agad mag-report? Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pinilit niyang huminga ng malalim at hinanda ang sarili. Kinabukasan, bago mag-alas 7, nakatayo na siya sa harap ng malaking bakod ng Navarro Mansion. Napakalaki ng bakuran. May fountain sa gitna at malalapad na bintana. Napabuntong hininga si Elara. Kung ganito pala ang buhay sa Maynila, ibang klase talaga. Pagpasok niya, sinalubong siya ng head housemaid, si Severina. Kilala sa pagiging mahigpit at walang palya sa disiplina. Bagong katulong, yan ang listahan ng mga gagawin mo. Mahigpit niyang sabi habang iniaabot ang notebook at sinusuri ang suot na Elara. Bawal ang palya. Sundin mo lahat ng instruction ko. Naiintindihan mo? Opo, sagot naman ni Elara, bahagyang kinakabahan. Good. Una, linisin mo ang mga sahig at pintana. Ang mga tanim sa garden. Si Tubrick na ang bahala. Huwag kang lalapit sa library o study room hanggang hindi ka pinapa. Tumango si Elara at agad na naglakad sa malawak na koridor. Habang nagwawalis siya, ramdam niya ang bigat ng silid at katahimikan sa mansyon. Para bang may mga mata sa bawat sulok, nakatingin niyon sa kanya. Kahit malaki ang bakuran, parang tahimik na tahimik. Lumipas ang ilang oras habang nag-aayos ang dining room at naglilinis ng mga antigong kagamitan. Napansin niyang may ilang malalaking silid sa dulo ng mansyon na nakasara. Sa bawat pintuan, tila may kakaibang aura. Parang may nagmamasid sa kanya. Nang minsang dumaan siya sa study room, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok sa butas ng bintana. At muntik na siyang manginig. Ano kayang laman ng silid na yon? Bakit bawal? Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang sinugpo ang kuryosidad. Hindi siya pwedeng makagawa ng mali sa unang linggo.
Sa tanghali, nagdala si Elara ng pagkain para sa mga house staff. Habang nag-uusap sila, narinig niya ang mga bulong ng ibang katulong tungkol sa amo. Ang amo, hindi basta-bastang nakikita. Sabi ni Griselda, ang matandang katulong. Wala pang taon na nakikita ng mga bagong staff. Dagdag pa ni Lorinda, ang tagaluto. Pero daw napaka-pribado niya at kahit simple lang ang mansyon, napakatingkad ng presensya niya kapag lumalabas. Kwento naman ni Tubrik habang nagwawalis ng garden. Napatingin si Elara, bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung bakit biglang tumigil ang kanyang puso sa pagtibok. Pribado? Napakataas ang presensya? Parang may kakaibang misteryo ang taong to. Lumipas ang ilang araw. Nasasanay na siya sa routine. Paglilinis, paghahandaan ng pagkain, pag-aalaga sa mga tanim, at pagsunod sa bawat utos ni Severina. Ngunit sa bawat pagkakataon na gumagalaw siya sa mansyon, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may nakatingin, kahit walang nakikita. Isang gabi, habang nag-aayos sa mga kortina sa malaking sala, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ang chandelier ay nag-iilaw sa buong silid, at ang mga anino ay kumikilos sa dingding. Napapansin niyang may isang pintuan sa dulo ng koridor na tila palaging nakasarado. Hindi niya naman maiwasang magtanong sa sarili. Ano kayang tao sa loob ng silid na yon? Bakit parang hinihintay niya ako makita? Hindi siya nakasagot. Alam niya, masyadong delikadong palapit at dapat sundin ang batas ng bahay. Ngunit sa puso niya, may maliit na kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Habang nagtatapos ang unang linggo, napagtanto na Elara na kahit simple ang trabaho bilang katulong, may kakaibang misteryo sa mansyon. Ang bawat silid, bawat hakbang, at bawat panig ay tila may kwento na hindi niya alam. At sa bawat oras na nakatayo siya sa hallway, naramdaman niya ang presensya ng amo. Malayo, malamig, ngunit kapansing-pansing matatag at mapang-akit. Hindi pa niya nakikita si Aldrich Navarro, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang aura sa buong bahay. Sa isang sulok ng isip niya, alam niyang may kaganapan sa hinaharap. Isang pagkikita na magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa mansyon. Ang bagong yugto sa buhay ni Elara ay nagsimula. Ang mansyon ay tahimik, malawak at mapang-akit. Makalipas ang isang taon mula ng gabing nagligtas si Elara kay Aldrich sa Bagyo, muli siyang nakarating sa Navarro Mansion. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang estranghera, kundi bilang bagong katulong. Alas 6 ng umaga bago mag-alas 7, abala si Elara sa paglilinis ng malaking sofa. Ang mga sinag ng araw ay dumadampi sa malalapad na bintana. Gumagapang sa mga antigong muebles at chandelier. Tahimik ang mansyon. Halos marinig lamang niya ang tunog ng walis at hininga niya habang naglalakad sa mahahabang koridor. Habang nag-aayos siya ng mga unan sa sofa, naramdaman niya ang biglang katahimikan. Para bang huminto ang oras. Napalingon siya at muntik nang mahulog ang kamay sa unan. Sa dulo ng sala nakatayo si Aldrich Navarro. Matangkad, matikas, at tila hindi niya alintana ang lahat sa paligid. Ngunit nang tumingin siya kay Elara, napahinto ang mundo niya. Imposible. Bulong niya sa sarili na halos hindi marinig ng sino man. Hindi niya maalala ang mukha ni Elara mula sa gabing yon. Ang ulan, kidlat at takot ay lumalabo sa alaala. Ngunit may kakaibang pakiramdam na pumasok sa dibdib niya. Parang may koneksyon. Isang kilos ang hindi niya maipaliwanag. Si Elara nahulog ang tingin sa kanya. Ang puso niya ay para bang tumalon. Siya nga. Bulong niya sa sarili ngunit pinipilit niyang manatiling profesional. Hindi. Trabaho lang to. Hindi pwedeng damdamin ko. Lumapit si Aldrich sa sala. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng malalaki at malalakas na relo sa katahimikan. Hindi niya alam kung bakit ang mga mata niya ay hindi makalayo kay Elara. Bagong katulong? Malamig ang tinig niya, malinaw at maingat. Opo, sir. Sagot naman ni Elara.
na sinusubukan kontrolin ng kaba sa boses. Maikling sagot ni Aldrich. Tumitingin sa bawat kilos niya. Ang pangalan mo? Lara. Sagot niya at dahan-dahang halos pabulong. Lara. Muling bumulong si Aldrich. Hindi sigurado kung sa sarili niya o sa kanya mismo. Para bang pinipilit ng isip niya na i-record ang pangalan sa alaala. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, nagpatuloy si Elara sa trabaho. Nilinis ang mga mesa at mga cabinet pero ramdam niya ang titig ni Aldrich sa likod niya. Hindi siya makatingin, ngunit alam niyang bawat galaw niya ay sinusuri ng amo. Kilala niya pa ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi niya dapat malaman kung sino ako. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakakilala ng init ng proteksyon mula sa gabing yon ay hindi niya maalis sa dibdib. Kahit isang taon na nakalipas, may kakaibang tensyon na pumigil sa kanyang paghinga. Isang hapon, habang naglilinis siya ng library, may mga papeles na nahulog mula sa mesa. Agad niya itong inangat at pinagsama nang hindi na mamalaya na may nakatingin sa kanya sa pinto. Hindi mo kailangang galawin ang papeles na yon. Malamig ang tinig at muling tumigil siya. Ang puso niya ay bumilis. Sorry po sir. Sagot niya na nanginginig ng kaunti. Hindi naman sumagot si Aldrich. Tumayo lang siya sa pinto. Nakapikit ng saglit at huminga ng malalim. Para bang may sinusubukan siyang ipaalala sa sarili. Ang gabing iyon sa Bagyo, ang maliliit na kwentas at ang init ng kamay na humahawak sa kanya. Lumipas ang linggo, habang nasasanay si Elara sa routine, nagiging mas malinaw ang presensya ni Aldrich sa bawat silid. Minsan nakikita siya sa study room, nakatayo sa malalaking bintana, nakatingin sa labas. Parang may iniisip na malalim, ngunit hindi niya alam kung ano. Si Elara sa kabila ng kaba ay unti-unting nasasanay sa mansyon. Alam niyang may nakatagong misteryo sa amo. Sa bawat pagkakataon na may hindi sinasadyang pagkakataon silang magkasalubong sa koridor. Parang may naglalaro sa pagitan nila. Isang malambot na tensyon na hindi nila maipaliwanag. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, naglakad si Elara papunta sa maid's quarters. Sa corridor, biglang may naramdaman siyang malamig na hangin. Napalingon siya at muntik nang mahulog ang sarili. Si Aldrich nakatayo sa dulo ng hallway, tila nagmamasid sa kanya nang hindi niya napapansin. Hindi siya naglakad papalapit. Nakatayo lang siya sa dilim ng hallway at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila kailangang magsalita. Ang bawat tingin ay punong-puno ng tensyon. Mga damdaming pareho nilang naramdaman. Ngunit hindi nila matatanggap. Para bang parehong naiisip? Kilala kita, kahit hindi mo sabihin. Si Elara ay napapikit. Pilit kinokontrol ang sarili. Trabaho lang ito. Trabaho lang. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa puso niya, may kakaibang kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Si Aldrich huminga ng malalim at muling tumalikod. Nag-iiwan ng baka sa puso ni Elara. Isang presensya na malamig, matatag at hindi mapipigilan. Sa pagtatapos ng linggo na pagtanto ni Elara na hindi lamang siya nakikipagsapalaran sa lungsod, kundi nakapasok siya sa isang mundo na puno ng misteryo, disiplina at tensyon. Hindi pa niya nakikita ang buong katauhan ni Aldrich, ngunit ramdam niya ang presensya at bigat ng bawat kilos niya. Hindi pa sila nagkakilala ng personal bago. Ngunit may kakaibang koneksyon. Isang lihim na unti-unting bumabalik sa alaala ng nakaraan. Isang gabing hindi malilimutan. Ang mansyon ay tahimik at puno ng mga lihim. At sa bawat takbang ni Elara sa hallway, sa bawat alon ng hangin sa malaking bintana, naramdaman niya ang presensya ng amo na sa lalim ng kanyang alaala ay tila may kilala na siya kahit hindi pa malinaw kung bakit. Isang hapon, habang abala si Elara sa paglilinis ng sala, napansin ni Aldrich Navarro ang isang pamilyar na tanawin. Sa liwanag ng hapon, nakikita niya ang maliit na silver na kwentas na nakasabit sa leeg ng bagong katulong. Tahimik siyang tumayo sa study room. Nakatayo sa likod ng pinto,
at pinagmamasa ng bawat kilos ni Elara. Hindi siya agad lumapit. Pilit niyang kinokontrol ang sarili. Baka peke lang to. O baka pareho lang. Bulong niya sa isip. Hindi naman niya maiwasang ikumpara ang damdamin na bumabalik sa alaala. Ang gabi ng bagyo, ang basang buhok, at ang init ng kamay na humawak sa kanya. Ngunit hindi malinaw ang mukha sa kanyang memorya. Mula sa study room, bawat galaw ni Elara ay para bang nakahimok sa kanyang alaala. Napapansin niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga muebles, ang mahinahong pagbukas ng mga kortina, at kahit ang malumanay na tinig habang nakikipag-usap sa iba pang katulong. Para bang parehong boses. Bulong niya, at ang damdamin niya ay naghalo kakaibang kilig at pag-aalinlangan. Habang nagwawala si Elara sa malawak na sala, napapansin ni Aldrich ang maliit na kilos. Ang paraan ng pag-ikot ng ulo, ang bahagyang pagkorba ng katawan habang bumababa sa hagdan, at ang natural na lambing kapag nakikipag-usap kay Severina. Ibang pakaramdam ko. Parang kilala ko na siya. Ngunit iniwasan ni Elara si Aldrich nang aksidenteng makita siya sa study room. Sa halip na lumapit o tumingin, dahan-dahan siyang tumalikod. Patuloy ang trabaho. Ayaw niya akong tignan. Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit kaya? Lumipas ang ilang araw at unti-unting sinimula ni Aldrich ang kanyang silent observation. Sa bawat hakbang nakatayo siya sa likod ng pinto. Sa balcony o sa mismong study room, tinutukoy niya ang bawat galaw na Elara. Sinusuri ang bawat ekspresyon na tono ng boses. Napansin niya na kahit simple at tahimik ang dalaga, may kakaibang aura na pumapaligid sa kanya. Parang may lambing at init sa presensya nito na hindi niya natagpuan sa iba pang katulong o kahit sa mga taong nakapaligid sa mansyon. Hindi lang ito coincidence. Bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Baka peke lang talagang kwentas. Ngunit kahit iniisip niya na peke, hindi niya maalis sa isip ang kakaibang kilig sa puso niya sa bawat pagkakataon na nakikita niya sa Elara. Isang hapon, habang nag-aayos sa mga libro sa library, narinig niya ang mahinahong bulong na Elara sa sarili. Trabaho lang ito. Napahinto si Aldrich na parang tinamaan ng salitang iyon. Parang naririnig niya ang gabing iyon sa bagyo. Ang parehong tono ng boses, parehong lambing, parehong tibok ng puso na pilit niyang tinatago. Sa kabila ng kanyang panghihina at pagkagulat, pinilit niyang huwag lumapit. Hindi ko pwedeng ipakita sa sarili ko. Baka nagkakamali lang ako. Bulong niya. Sa loob ng mansyon, bawat sandali na nakikita niya si Elara ay nagdudulot ng halo ng emosyon. Pag-aalinlangan, pagkakakilala at unti-unting pag-uusisa. Napapansin niya ang maliit na detalye. Ang paraan ng pagwawalis ni Elara sa sahig na parang may ritmo na hindi pangkaraniwan. Ang paraan ng pagtimpla ng tsaa o kape para sa ibang katulong. Puno ng lambing at pag-iingat. Ang dahan-dahang pag-aayos ng kanyang buhok tuwing nagtatapos ng trabaho. Parang bawat kilos ay nagbibigay ng clue sa kanya. Ngunit hindi pa rin malinaw ang kabuoang katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad si Elara papunta sa maid's quarters, naramdaman ni Aldrich ang kakaibang kaba. Dahan-dahan siyang sumunod sa hallway. Pinapanood ang bawat takbang ng dalaga. Hindi niya alam kung anong pipigil sa kanya. Ang pag-iingat sa misteryo o ang takot na baka mali ang hinala niya. Lumapit siya sa isang sulok ng hallway, tahimik na nagmamasid. Sa bawat paghinga ni Elara, para bang bumabalik ang alaala ng gabing bagyo. Ang basang buhok, ang init ng kamay at ang kwentas na ipinasa niya noon. Ito na ba? Ito na ba ang taong yon? Tanong niya sa sarili. Ngunit kahit ramdam niya ang koneksyon, napapansin niyang may pag-iingat si Elara. Palagi siyang umiiwas sa kanyang tingin. Hindi nagkakaroon ng matagalang eye contact at pinipilit na maging profesional. Napabuntong hininga si Aldrich. Bakit siya umiiwas sa akin? Bulong niya. Hindi ko alam. Baka iniisip niya na paalis siya sa trabaho o masira ang buhay niya.
pero hindi ko rin kayang iwanang hindi ko alamin. Mula sa study room, pinanood niya si Elara hanggang sa mawala ang liwanag sa hallway. Sa puso niya, may halo ng tensyon, curiosity at kakaibang pagkilala. Alam niya na may isang lihim na nag-uugnay sa kanila. Isang bagay na kahit hindi pa malinaw, hindi niya pwedeng kalimutan. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Aldrich sa kanyang study room. Tinitingnan ang kwenta sa naiisip niyang pareho sa nakita niya noon. Hindi pa malinaw kung tunay na si Elara nga ayon. Ngunit ramdam niya ang dalaga ay hindi ordinaryo at may kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, napagpasyahan niyang hindi magpapadala agad sa emosyon. Obserbahan ko muna siya. Walang pagmamadali. Kapag sigurado na ako, saka ako lalapitan. At sa bawat gabing iyon, sa bawat sandali ng pagmamasid, unti-unti siyang nahuhulog sa isang damdamin na matagal niya nang nakalimutan. Isang damdamin na nagsimula sa isang bagyong hindi malilimutan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang mapansin ni Aldrich ang kakaibang koneksyon kay Elara, hindi niya maiwasang mag-isip ng mas malalim. Ang kwentas, ang boses, ang kilos ng dalaga, lahat ay may pahiwatig na hindi basta ordinaryo ang bagong katulong. Sa kabila ng profesionalismo niya, may isang parte ng kanyang sarili na nais malaman ng buong katotohanan. Hindi pwede na lang basta iniwan sa haka-haka, kaya't inutusan niya ang kanyang private investigator. Isang matagal nang kaibigan sa pamilya at maaasahan sa lahat ng lihim. Alamin mo lahat tungkol sa bagong katulong. Simula sa tunay na pangalan niya, pamilya at mga nakaraan. Maikli niyang sabi sa telepono. Malamig ngunit may halong determinasyon. Gusto ko makita ang buong larawan bago gumawa ng desisyon. Ilang araw lang, dumating ang report sa kanyang opisina. Binuksan niya ito at unti-unting binasa. Peke ang pangalan. Nakasulat sa itaas ang pahina. May tinatago siya. Isang lihim sa nakaraan na maaaring makaapekto sa buhay niya sa mansyon. Napabuntong hininga si Aldrich. Tinatago niya sa akin ang kanyang sarili. Hindi ko pwedeng hayaan na ganito lang. Habang nakaupo sa study room, napapaisip siya. Ang bawat galaw nito ay nagbabalik sa alaala. Ang gabing bagyo, ang lamig, ang pag-aalaga ng dalaga, at ang maliit na titig na nag-iwan ng bakas sa puso niya. Kung may tinatago siya, kailangan kong malaman. Bulong niya sa sarili. Pinagmasdan niya si Elara mula sa study room habang nag-aayos sa mga libro. Napansin niya ang bawat kilos, ang dahan-dahang pag-aayos ng mga gamit, ang tahimik na paglalakad sa hallway at ang pag-iwas sa kanya tuwing may pagkakataon. Bakit siya umiiwas? Tanong niya. Hindi na alam kung sa isip pa lang o sa boses na maririnig ng sarili niya. Hindi ba't may connection tayo? Pero bakit parang nagtatago siya sa akin? Sa loob ng mansyon, nagpatuloy si Elara sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na may mata sa likod ng bawat galaw niya. Para siyang sinusubaybayan ngunit hindi niya alam kung sino o bakit. Ang kwenta sa suot niya na sa kanya ay simbolo ng alaala at pangako ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Ngunit hindi niya maalis ang kaba. Ilang araw matapos ang report, nagpasya si Aldrich na hindi pwedeng basang maghintay. Hindi niya alam kung ano ang lihim na Elara, ngunit ramdam niya na may koneksyon sa gabing iyon. Kailangan kong alamin ang buong katotohanan bago masira ang anumang pagkakataon na maaaring magbukas. Bulong niya sa sarili. Pinuntahan siya ni Severina sa kusina. May alam ka ba tungkol sa bagong katulong? Tunay bang pangalan niya? Tanong niya na maingat ngunit diretso. Si Severina ay nakatayo sa harap niya at bahagyang napatingin. Sir, Lara po nakalagay sa resume niya at may napapansin po akong kakaiba. Parang palagi umiiwas siya sa pakikipag-usap sa amin, lalo na sa pinagmulan niya at sa pamilya niya. Napatingin si Aldrich, napabuntong hininga. I see. Kailangan kong maging mas maingat. Isang gabi naglakad si Aldrich sa hallway. Tahimik na nagmamasid kay Elara habang naglilinis naman siya ng sala.
Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Bakit iniba mong pangalan mo? Bakit peke ang nakalagay sa resume? Ano bang talagang tinatago niya sa akin? Napansin niya ang malumanay na boses ng dalaga habang nakikipag-usap sa ibang katulong. Para bang may familiarity sa tono, isang init na hindi niya malilimutan. Sa kabila ng kanyang pagdududa, ramdam niya ang pangangailangan na protektahan siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kahit may tanong at duda, may bahagi ng puso niya na hindi niya kayang iwan ng dalaga sa gulo o panganib. Ilang araw pagkatapos, dumating ang mga mas detalyadong report mula sa investigator. May impormasyon tungkol sa pamilya ni Elara, dating tirahan at mga pangyayari bago siya dumating sa lungsod. Napagtanto ni Aldrich na may mga dahilan kung bakit napilitan si Elara na gumamit ng ibang pangalan at magtago. Napabuntong hininga siya. Kaya pala, hindi basta-basta. Lahat ng ginagawa niya ay para sa proteksyon. At hindi niya basta-bastang isa sa publiko ang sarili niya. Ngunit hindi niya alam may dahilan. Hindi nito napawi ang curiosity at tensyon sa pagitan nila. Napagtanto niya na hindi pwedeng basta-basta makalimutan ang gabing iyon sa Bagyo at ang koneksyon na naramdaman niya sa dalaga. Bilang desisyon, napagpasyahan ni Aldrich na hindi na muna ipakilala at pakita ang alam niya kay Elara. Unti-unting alamin ang buong katotohanan at hintayin ang tamang pagkakataon para lapitan ang dalaga. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Kailangan kong hintayin ang tamang oras. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Elara mula sa study room. Sa kabilang banda, patuloy lang si Elara sa kanyang trabaho. Tahimik, profesional at walang alam na may pagmamasid sa kanya. Ngunit kahit hindi niya alam, bawat kilos niya ay sinusuri, binabantayan at iniintindi ni Aldrich. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting lumilinaw sa isip ni Aldrich ang katotohanan. May tinatagong nakaraan sa Elara, may kwento siya, at may koneksyon sa gabing Bagyo. Isang lihim na unti-unting sisibol sa pagitan nila. Ngunit sa ngayon, walang pagmamadali. Iyon ang desisyon niya. Sa bawat hakbang ni Elara sa mansyon, sa bawat galaw at boses niya, unti-unti nang bumabalik ang puso ni Aldrich, ang alaala, at ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Tahimik ang umaga sa Navarro Mansion, ngunit sa loob ng silid ni Doña Eleanor, nag-uumapaw ang tensyon. Verna, sinabi mo sa akin na malandi raw ang bagong katulong? Tanong ng matikas at istrikto ang ina ni Aldrich. Malamig ang tinig. Kilala siya sa pagiging mahigpit at hindi basta-basta ang nagpapadala sa chismis. Opo, Doña Eleanor. Sagot ng anak na si Verena. Halatang may halong selos at inggit. Kanina po kasi parang iniikot niyang mata sa paligid. Parang may kalokohan siya ginagawa. Napapuntong hininga si Doña Eleanor. Ang mga batang to. Palaging may gustong imbestigahan o iintriga para pansariling interes. Ngunit ayos lang. Tatawagin natin ang bagong katulong para linawin. Dahan-dahan pumasok sa Elara at may daladalang tray ng tsaa. Ramdam niya ang tensyon sa hangin at bahagyang nanginginig ang puso. Magandang umaga po, Doña Eleanor. Bati niya at maingat at tahimik. Hindi naman agad sumagot si Doña Eleanor. Tumitig lang siya. Halatang nag-isip. Lara, sabi sa akin ni Verna na parang may hindi maganda sa asal mo. Maliwanag ba ang katotohanan, dalaga? Napatingin naman si Elara sa sahig. Dahan-dahan itong yumuko. Hindi po, ginagawa ko lang po ang trabaho ko ng maayos. Wala naman po akong ginawang mali. Biglang pumasok si Aldrich. Naka-blazer. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng malalakas na relo sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay tumutok kay Elara. Ramdam ang tensyon sa paligid. Anong sinabi tungkol sa kanya, ma? Malamig ngunit malinaw na tanong ni Aldrich. Tumigil ang lahat sa paligid. Ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Anak, sinabi sa akin ni Verna na malandi raw siya. Dapat ay aalisin na ang dalaga. Sagot ni Doña Eleanor. Halatang naguguluhan sa bigat ng paninindigan ng anak.
Tumango naman si Aldrich sa sarili at tumingin kay Elara. Ramdam ang kakaibang kaba at tensyon sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya tinanggal ang titig. Hindi totoo yan. Maikli niyang sabi, tumigil ang lahat sa paligid. Si Lara ay profesional. Ginagawa niyang trabaho niya ng maayos. Kaya kung may chismis man, huwag niyo itong paniwalaan ng basta-basta. Napatingin si Doña Eleanor sa anak. Halatang nagulat sa bigat ng paninindigan nito. Aldrich, sigurado ka ba? Dalaga lang siya at bagong katulong pa lamang pero sinasabi mo ng ganito? Tumango si Aldrich. Hindi bumitaw sa titig kay Elara. Sigurado ako, ma. At hindi ako magpapadala sa chismis o inggit ng sino man. Ang trabaho niya ay malinaw. At kung may papasok na panghuhusga, dapat nakabatay sa katotohanan at hindi haka-haka. Si Verna naman na nakatayo sa gilid na patingin sa binata. Halatang nagulat at natakot. Hindi niya inaasahan ang ganitong paninindigan ni Aldrich. Malakas, matikas at walang palya. Lara, huwag ka mag-aalala. Bulong niya sa dalaga habang lumalapit ng kaunti. Hindi kita hahayang ipagkanulo ng kahit sino dito. Napangiti si Elara ng bahagya. Ramdam ang laki ng proteksyon mula kay Aldrich. Kahit medyo nanginginig pa rin siya, may pakiramdam ng seguridad sa tabi ng lalaki. Tumayo si Doña Eleanor. Hinalikan ng kanyang labi. Napansin ko, may paninindigan ka. Anak, kung sa tingin mo ay tama ang ginagawa mo, hindi ko ipagkakait ang opinyon mo. Ngunit tandaan mo, sa mansyon na to, may panuntunan. Lahat ay dapat igalang at walang manggagalaw nang hindi nararapat. Tumango naman si Aldrich. Naiintindihan ko, ma. Ngunit ito ang tamang desisyon. Hindi ko hahayaan ang sino man na malagay sa alanganin si Lara nang dahil sa inggit o maling akala. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumayo si Elara at maingat na yumuko. Salamat po, sir. Mahinang sabi niya. Halatang nanginginig pa rin ang boses. Ngunit ramdam niya ang kalakasan at proteksyon mula kay Aldrich. Si Aldrich naman nakatayo sa harap niya, bahagyang ngumiti ng tipid. Wala kang dapat ipag-alala. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka sa mansyon na to. Napangiti naman si Elara. Kahit bahagya lang, para bang may matatag na pader na bumabalot sa kanya mula sa anumang panganib. Isang pader na nagmumula sa taong hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit ramdam niya ang alaga. Habang lumalabas sila sa silid, napansin ni Aldrich si Verna na nakatitig sa kanya. Sana, may natutunan ka. Malamig ang sabi. Huwag mo lang pagsamantalahan ng kapwa. Lahat ay may karapatan at respeto, lalo na sa trabaho. Napalingon si Verna, humarap kay Doña Eleanor at bahagyang napahiya. Hindi niya inaasahan ang ganitong paninindigan mula kay Aldrich. Malakas, matikas at walang palya. Paglabas ng silid, naglakad si Elara sa hallway. Tahimik habang iniisip ang nangyari. Ang kanyang puso ay mabilis pa rin kumabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng proteksyon at koneksyon na naramdaman niya mula kay Aldrich. Sa tabi niya nakatayo si Aldrich. Tahimik ngunit ramdam ang presensya niya. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang mata ay nakatuon sa bawat galaw na Elara. Para bang iniingatan siya. Pinapanatiling ligtas kahit wala pang kailangang aksyon. Sa gabi, habang nag-iisa si Elara sa maid's quarters, naalala niyang sinabi ni Aldrich. Poprotektahan niya ako, kahit hindi pa malinaw kung bakit. Napangiti siya ng bahagya. Kahit may panganib at intriga sa paligid, ramdam niya na sa mansyon na to may isang tao na hindi lang basta-bastang iiwan siya sa gulo. Ang mansyon ay tahimik pagkatapos ng insidente. Ngunit sa loob, ramdam na ramdam ang tensyon. Isang paalala na kahit sa isang lugar na puno ng yaman at katahimikan, may mga mata at puso na laging nagbabantay, handang ipaglaban ang tama. Sa puso ni Elara, may halo ng kaba at saya. Sa puso ni Aldrich, may lalong pagtitibay ng paninindigan. Isang desisyon na ipinagtanggol niya ang dalaga, hindi dahil sa chismis o opinyon ng iba,
kundi dahil sa damdamin at pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Tahimik ang gabi sa Navarro Mansion. Ang lamig ng hangin ay sumasayaw sa malaking kortina ng sala. Sa kabila ng katahimikan, ang chandelier sa kisame dahan-dahang nanginginig. Hindi niya alam na ilang butil na lang ng bakal ang humihiwalay sa isang aksidente. Si Elara ay nag-aayos ng mga lumang gamit sa sala, tahimik sa kanyang gawain. Sa tabi niya nakatayo si Aldrich, nakatingin sa dokumento na tila hindi natatapos ang trabaho. Hindi nila alam na ang maliit na pag-uga sa kisame ay magiging simula ng isang gabi na hindi nila malilimutan. Biglang bumagsak ang chandelier. Napakataas ang tunog ng bakal na dumapo sa sahig at nagulantang silang dalawa. Si Instinct tinulak na Elara si Aldrich palabas ang direksyon ng pagbagsak. Napasigaw siya. Nanginginig ang katawan sa takot. Ang chandelier ay tumama sa sahig sa loob lamang ng ilang segundo. Si Aldrich na natumba sa sahig ngunit ligtas ay nagulat sa kilos ng dalaga. Tumingin siya sa kanya. Ang puso niya ay mabilis pa rin kumabog at ramdam niya ang init mula sa biglaang aksyon ni Elara. Nakaligtas ka, biglang sabi ni Elara at hawak ang braso ni Aldrich. Halatang gulat at takot ang pumuno sa kanyang boses. Si Elara nanginginig pa rin. Tumayo at bahagyang napalingon sa chandelier. Sir, delikado. Mahina niyang sabi. Humihinga ng malalim. Hindi ko hahayaang mamatay ka ulit. Tumigil si Aldrich. Parang huminto ang oras. Ang linyang yon, hindi ko hahayaang mamatay ka ulit, ay pumaloob sa isip niya. Parang nakilala niya ang tinig, ang tono, ang damdamin sa bawat salita. Napatingin siya kay Elara. Tumigil ng matatag. Unti-unting lumalim ang kanyang tanong sa sarili. Ito nga bang babaeng nakatulong sa akin noong bagyo? Lara? Bulong niya ng dahan-dahan at bahagyang nanginig ang boses. Ibig bang sabihin, ikaw nga ang babae sa bagyo? Napakapit sa sarili si Elara. Medyo nangingitim ang mata sa gulat. Oo. Mahinang sagot niya at bahagyang nahihiya. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagkilos niya upang mailigtas si Aldrich ay magbubukas ng matagal na nakatagong alaala. Si Aldrich na ngayon ay nakaupo sa sahig. Dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Elara. Ramdam niya ang init, ang tibok, ang bigat ng emosyon sa bawat galaw ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi? Bulong niya. At ang mga salita ay puno ng halong takot, pagkagulat at matinding damdamin. Si Elara ay biglang napahinto sa pagkilos at tapatingin sa kanya. Sir, hindi ko rin po inakala na mauuwi sa ganito ang gabi at magkikita po tayo sa ganitong paraan. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Isang halo ng kaba, excitement at kakaibang koneksyon na parang may matagal na silang pinagsaluhan ngunit hindi pa alam. Tumayo si Aldrich at dahan-dahang humarap kay Elara. Naaalala ko ang gabi ng bagyo. At ngayon, ikaw ang nasa harap ko. Hindi ko maisip na andito ka talaga. At totoo ka sa tabi ko. Akala ko imagination ko lang ang gabi ng bagyo. Napangiti naman si Elara at bagay nahihiya. Sir, hindi ko nga rin po maintindihan basta instinct ko lang po na tulungan kayo. Si Aldrich naman hindi makapaniwala sa sarili. Parang bumalik sa alaala niya ang bawat detalye ng bagyo. Ang ulan, ang takot, ang init ng kamay na humawak sa kanya at ang dami ng puso na nagsabi sa kanya na hindi siya iiwan. Naalala mo ba ang kwintas? Tanong ni Aldrich at dahan-dahang inilapit ang kamay sa kanyang dibdib. Ang ibinigay ko sa iyo ng gabing yan. Napatingin sa Elara sa maliit na pendant na kumikinang sa liwanag ng chandelier. Oo sir, naiintindihan ko po. Iningatan ko po ito. Tumango naman si Aldrich. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita makalimutan. Hindi kita hahayaan na mawalang muli. Dumampi ang kanyang init ng damdamin ni Aldrich. Hindi niya na ito maipaliwanag.
Ang takot, ang kaba, ang damdaming unti-unting lumalalim. Nakakatakot po. Ang dami po na nangyari. Bulong ni Elara. Pero salamat po, sir, sa lahat. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, dahan-dahang hinawakan ni Aldrich ang kanyang braso. Hindi ko hahayaang masaktan ka ko ulit. Hindi sa harap ko. Hindi kailanman. Napatingin si Elara sa kanyang mata. Sa sandaling iyon, ramdam nila ang bigat ng nakaraan, ng pangako at ng bagong simula. Para bang ang aksidente ng chandelier ay nagbukas ng isang pinto. Isang pinto na magpapaalala sa kanila ng gabi nang hindi malilimutan. Sa labas ng sala, bumagsak ang ulan sa bintana. Ngunit sa loob, ang hangin ay punong-puno ng tensyon, emosyon at hindi maipaliwanag na koneksyon. Tahimik ang sala ng Navarro Mansion. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay nagbigay ng malambot na liwanag at ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa bintana. Si Elara ay nakatayo sa gilid ng sala, bahagyang nakayuko, hawak ang kanyang tray. Si Aldrich ay kaharap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng emosyon, halo ng pagkagulat, pag-aalala at matinding damdamin. Elara, simula ni Aldrich ang dahan-dahan, tila nangangailangan ng katotohanan sa bawat salita. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang aksidente. Ang sinabi mo. Napalingon si Elara sa kanya. Nangingitim ang mga mata. Sir, hindi po tayo magka-level. Hindi po ako nararapat sa inyo. Mahinang sabi niya, may halong kaba at pagtanggi. Tumayo si Aldrich ng mas malapit. Pinipigil ang sarili na hindi sumigaw sa emosyon. Elara, hindi ito tungkol sa level o estado. Tungkol ito sa kung sino ka at kung paano mo ako iniligtas noon. Napalingon si Elara, bahagyang napangiti, ngunit nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Sir, hindi ko po kayo kilala ng ganap at hindi po ako handa. Si Aldrich na bahagyang na-frustrate ngunit dahan-dahan ay tumayo sa harap niya. Hindi nagpadala sa galit o pagkabigo. Hindi mo kailangang kilalanin ako ng ganap para malaman na mahalaga ka sa akin. Sa gabing iyon, pinakita mo sa akin ang tibay ng loob mo at iyon ang hindi ko makakalimutan. Napatingin si Elara sa sahig. Humihinga ng malalim. Sir, basta nararamdaman ko lang. Parang may dapat akong gawin sa sarili ko bago ko kayo maharap. Bago ko kayo mapasama sa buhay ko. Hindi ko po gusto na gawin na mapinsala kayo ng dahil sa akin. Tumayo si Aldrich ng mas malapit. Ang tingin ay nakatuon sa kanya. Tahimik ngunit puno ng intensyon. Elara, wala akong pakialam sa nakaraan mo o sa estado mo o sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga lang sa akin na ikaw ay narito. Buhay at ligtas. Hindi kita hahayaang mawalang muli. Napangiti naman si Elara, ngunit napalingon sa gilid. Ang damdamin sa puso niya ay halo-halo. Takot, kaba, kakaibang init sa dibdib. Sir, hindi ko po kayang harapin pa ang nangyayari ngayon. Alam ko po na hindi ako karapat-dapat sa inyo. Si Aldrich ay bagya namang napapuntong hininga, ngunit hindi bumitaw. Kung ganun man, sisimulan natin sa maliit. Hindi kailangan ng matinding hakbang. Isa lang ang gusto ko. Huwag mong kalimutan ang gabing iyan. Huwag mong kalimutan na may isang tao dito na handang ipaglaban ka, kahit hindi mo pa kayang tanggapin. Napatingin si Elara sa kanya, ramdam ang tindi ng intensyon sa bawat titig ni Aldrich. Parang may bagay na kilala niya sa ilalim ng kanyang puso, ngunit hindi niya kayang aminin. Sir, baka mas mabuti kung lalayo na muna ako. Baka masaktan lang kayo dahil sa akin. Masaktan? Sagot ni Aldrich. Ang tinig ay mababa ngunit puno ng emosyon. Elara, sa gabing iyon nakita ko ang tapang mo. Kung may masasaktan man, ako ang pipiliing harapin iyon at hindi ikaw. Hindi kita hahayaang mawala ulit. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa sarili mong pangamba. Napahinto si Elara,
Bahagyang napangiti at napatingin sa kanya. Ang init ng kanyang tinig at tingin ay tumagos sa puso niya. Isang damdamin na matagal nang nakatago sa ilalim ng pang-araw-araw na gawain at trabaho. Ngunit sa kabila ng init na iyon, ramdam niya ang takot. Sir, hindi pa po ako handa. Hindi pa po pero salamat po. Sa gabing iyon, hindi ko po malilimutan. Si Aldrich dahan-dahang ngumiti, tila may halo ng lungkot at pag-asa. Hindi mo kailangang gawin to para sa akin. Basta wag mo lang kalimutan. Isang araw, sana handa ka na. Hanggang sa araw na yon, magiging ligtas ka sa tabi ko. Kahit patahimik lang ang presensya ko. Si Elara ay bahagyang napatingin sa kanya. Ramdam ang tibok ng puso niya sa bawat salita. Hindi niya alam kung paanong iaayos ang damdamin. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang presensya ni Aldrich ay hindi lang basta proteksyon. Ito ay unti-unting muling nagbuhay sa damdamin niya. Isang koneksyon na hindi niya matanggihan. Ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng emosyon. Ang ulan sa labas ay humahampas pa rin sa bintana, parang musika na sumasabay sa tibok ng puso nila. Sa kabila ng pag-iwas at pag-aalinlangan ni Elara, ramdam ni Aldrich ang unti-unting pagbabalik ng koneksyon nila. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Isang tingin, isang halimuyak ng damdamin. Sapat na para muling mabuo ang alaala ng gabi ng bagyo. Si Aldrich ay tumayo sa tabi niya. Tahimik ngunit ramdam ang bigat ng kanyang proteksyon. Salamat din sa iyo, Elara. Sa tapang mo at sa isang araw na handa ka. Magiging mas malakas pa ang ating kwento. Ang gabi ay dahan-dahang lumipas, ngunit sa puso ng dalawa may bagong simula. Ang koneksyon nila ay muling nabuhay. Hindi pa handa para sa kompletong pagtanggap, ngunit sapat upang magsimula ang panibagong kabanata sa buhay nila. Kinaumagahan, tahimik ang opisina ni Aldrich sa Navarro Mansion. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo siya sa harap ng malaking mesa. Hawak ang report mula sa private investigator. Si Elara naman ay nakatayo sa harap niya. Nangingitim ang mga mata. Ramdam ang kaba sa bawat segundo. Elara, pasensya ka na kasi pinaimbestigahan kita. Simula ni Aldrich na dahan-dahan. Ang boses ay may halo ng pag-aalala at paninindigan. Ano to? Anong sekreto mo na hindi mo pa sinasabi? Huminga naman ng malalim si Elara. Ang mga kamay niya ay naglalaro sa dulo ng apron. Sir, hindi ko po sinasadya. At hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Tumayo naman si Aldrich at dahan-dahan lumapit sa kanya. Elara, huwag kang matakot. Ano man ito, hindi kita iiwan. Anong tinatago mo? Napatingin si Elara sa sahig. Nangingitim ang mga mata. Sir, may isa po akong tinatago. Higit pa sa pangalan ko. Higit pa sa nakaraan ko. Tumigil si Aldrich sa harapan. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Puno ng katanungan at damdamin. Ano yon, Elara? Napaluha si Elara at bahagyang nangitim ang mata. Sir, nagdadalang tao po ako mula sa gabing yan. Nung aksidente, yung may nangyari po sa atin, may anak po tayo. Biglang huminto ang mundo sa paligid ni Aldrich. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang halo ng pagkagulat, responsibilidad at emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ibig mo sabihin, ikaw? May anak tayo na nagmula sa nangyari sa gabing yun? Bulong niya na halos hindi makapaniwala sa sariling naririnig. Tumango si Elara. Nangingitim ang mata habang nanginginig. Opo, sir. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Noong una kitang makita dito, natakot po ako. At hindi ko po alam kung paano ko hahanapin. Lalo pat nalaman ko na langit ka. Lupa ako dito sa mansyon. Ang pamilya ninyo, makapangyarihan. Si Aldrich ay huminga ng malalim. Tumayo siya sa harap niya.
Hawak ang mga kamay ni Elara ng dahan-dahan. Elara, hindi mo kasalanan ang nangyari. At hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Kung may bata man, ako ang bahala. Napalingon si Elara. Ang puso ay mabilis ang tibok. Sir, hindi ko po alam kung paano haharapin ang lahat. Baka masyado po kayong maapektuhan. Tumango si Aldrich. Ang boses ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Hindi ako maapektuhan ng masama. Ang mahalaga, buhay ka, ligtas ka, at may anak tayo na dapat pangalagaan. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ka nag-iisa. Napaluha si Elara. Ramdam niya ang init ng kamay ni Aldrich at ang tibok ng puso ng lalaki ay bumagay sa bawat galaw niya. Sir, natatakot po ako. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang lahat ng to. Bulong niya na nangingitim ang mga mata. Huwag kang matakot, sagot ni Aldrich. Dahan-dahan itong umiti. Hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Sa bawat akbang, sa bawat sandali narito ako. At kahit ano pang mangyari, hindi kita iiwan. Tahimik ang silid. Ngunit ramdam ang init ng damdamin sa pagitan nila. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Isang tingin, isang hawak ng kamay, sapat na para ipakita ang pangako at proteksyon. Ang gabi ay tahimik. Ngunit ramdam nila ang simula ng panibagong yugto ng buhay nila. Ang lihim na matagal ng tinago ay ngayon lang nabunyag. Ngunit sa halip na maging dahilan ng takot, ito ay naging simula ng mas malalim na koneksyon at pangako sa isa't isa. Si Elara ay huminga ng malalim. Ramdam ang tibok ng puso ni Aldrich sa bawat galaw niya. Ang mansyon ay tahimik sa paligid. Ngunit sa loob, naglalagablab ang bagong simula. Isang simula ng proteksyon, pangako at panibagong buhay para sa dalawa at sa kanilang anak. Tahimik ang umaga sa Navarro Mansion. Ngunit ang katahimikan ay panandaliang nasira nang may malikot na plano si Verna, anak ng headmaid na si Severina. Habang naglilibat sa lobby, napansin ni Verna ang maliit na pendant na nakasabit sa kwentas ni Elara. Mabilis ang utak niya at agad na binuo ang ideya sa ulo niya. Aha, eto na. Siguradong ginagamit lang ni Elara ang kwentas para makuha ang loob ni Sir Aldrich. Bulong niya sa sarili. Halatang may kasamang pangungutya. Hindi nagtagal sinimulan niyang ipakalat ang maling impormasyon sa mga kasambahay. Alam niya ba? Panimula niya. Habang may halong kilabot na drama sa boses, ang bagong katulong? Magnanakaw. Ginagamit ang kwentas para mapasaya si Sir Aldrich. Agad na kumalat ang chismis sa buong mansyon. Ang mga tauhan ay nagulantang. May ilan na naniniwala at may ilan naman na nagdududa. Si Lorinda, ang cook, ay napatingin kay Elara ng may halong pagtataka. Lara, ano ba tong naririnig ko? Tanong niya na medyo nag-aalangan. Si Elara naman ay napahinto. Nangingitim ang mata at bahagyang nanginginig sa galit at kaba. Hindi po ako magnanakaw. Sagot niya na mahina ngunit matatag ang tinig. Hindi po tama ang sinasabi ni Verna. Ngunit hindi lamang ito nagpatigil kay Verna. Ha! Lahat ng mabubuting intensyon mo, pansamantala lang. Lalabas naman talaga kung sino ka. Sambit na Verna. May halong kasinungalingan at pangungutya. Sa loob ng mansyon, nagsimulang mag-init ang ulo ng mga tauhan. Ang mga mata ay nagkatinginan. May halong panghuhusga at galit. Hindi ba't nakita ninyo na palagi siyang nakatingin kay Sir? Bulong ng isa. Si Griselda, ang cleaner, ay napahinto sa paggawa. Nakakahiya. Pati sa harap ng amo natin. Dapat malinaw ang katotohanan. Si Elara, ramdam ang bigat sa dibdib. Nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob, ang kaba at galit ay naghalo. Hindi lamang dahil sa chismis, kundi dahil sa pangungutya at kawalan ng tiwala ng iba. Hindi nagtagal lumapit si Aldrich. Ramdam ang tensyon sa mansyon. Ano tong naririnig kong tungkol sa kwentas? Tanong niya na ang boses ay may halo ng galit at pagtatanggol. Napatingin naman ang lahat at ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Sir, sabi ni
Panimula ni Lorinda, ngunit naputol siya ni Aldrich. Tumayo siya ng matatag sa harap na Elara. Itigil niyo ng chismis na to, hindi to totoo. At hindi ko hahayaang siraan ang pangalan niya sa harap ko. Si Verna ay biglang napasigaw. Halatang nagulat sa galit. Sir, hindi po ba dapat malaman ninyo? Ang katulong ninyo ginagamit lang ang kwentas para mapasayo po kayo. Tumango si Aldrich. Hindi sa paniniwala kundi sa matinding galit. Verna, tama na. Nakakahiya ng ginawa mo. Hindi mo alam ang buong katotohanan. At hindi mo dapat panghimasukan ang buhay ni Elara. Si Elara ay napatingin naman kay Aldrich. Nangingitim ang mata. Bahagyang nanginginig. Sir, pasensya na po. Ayoko lang pong makagulo dito. Tumayo si Aldrich sa tabi niya. Dahan-dahang ginawa ka ng balikat niya. Elara, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ang mahalaga, alam ko ang katotohanan. At ipinagtatanggol kita. Napangiti naman si Elara ngunit bahagyang nahihiya. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Aldrich. Hindi lang dahil sa pangunguna sa mansyon, kundi dahil sa pag-aalaga at proteksyon sa kanya. Ngunit si Verna hindi pa rin nakontento. Pero sir, tumayo si Aldrich na mas matatag ang boses. Wala nang pero. Hindi ko hahayaang sirain ang pangalan ng isang taong ipinaglaban ng buhay ko at ngayon ay nagtatrabaho rito. Kung may gustong maggalat ng kasinungalingan, malalaman nilang mali sila sa harap ko. Tumahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng kapangyarihan ni Aldrich at ang proteksyon niya kay Elara. Pagkatapos ng tensyon, humarap si Aldrich kay Elara. Elara, huwag ka mag-aalala. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Alam ko ang katotohanan at iyon ang mahalaga. Napangiti naman si Elara at bahagyang napaluha. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to kung wala po kayo. Si Aldrich ay ngumiti, hawak ang kamay niya. Kahit ano pang gawin nila, narito ako. Hindi kita iiwan at hindi ka nila mapipinsala. Sa labas, patuloy ang ulan sa bintana. Ngunit sa loob, ramdam ang katahimikan pagkatapos ng gulo. Isang katahimikan na puno ng proteksyon, pangako, at panibagong simula. Si Elara ay napahawak sa dibdib. Ramdam ang tibok ng puso ni Aldrich sa bawat galaw niya. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit sa loob, ang koneksyon nila ay muling lumakas. Isang simula laban sa pangungutya, chismis at mga intriga. Tahimik ang malaking hall ng Navarro Mansion. Ang tensyon mula sa naunang iskandalo ay ramdam pa rin sa bawat tauhan. Ang mga mata ay nakatuon kay Elara na nakatayo naman sa gitna ng mga staff. Ramdam ang kaba at lungkot sa nangyari. Si Aldrich ay tumayo sa harap niya. Ang tindig ay matatag at puno ng determinasyon. Malinaw ang kanyang boses habang nagsasalita sa harap ng lahat. Ako nagbigay ng kwenta sa kanya. Simula ni Aldrich. Dahan-dahang tumitig sa bawat tauhan. At siya ang babae nagligtas sa buhay ko noon. At hindi ko hahayaang sirain ang pangalan niya o sirain ng dangal niya sa harap ko. Napahinto ang lahat. Ang mga staff ay tila naninigarilyo na sa kanyang sinabi. May halo ng pagkabigla at paghanga. Hindi niya deserve ang chismis at paninirang puri ninyo. Dagdag pa ni Aldrich. Halatang galit ngunit kontrolado ang boses. Kaya simula ngayon, ang sino mang magsasabi ng kasinungalingan tungkol sa kanya ay kakaharapin ako. Si Elara ay napatingin kay Aldrich. Bahagyang napahinga sa tensyon. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Aldrich. Ang init ng kanyang presensya na parang panangga sa lahat ng pang-aalipusta sa kanya. Sir, salamat po. Mahinang bulong na Elara. Halos hindi marinig sa katahimikan ng hall. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pinto ng hall. Napatingin ang lahat. At sa susunod na segundo, isang armadong lalaki ang buglang pumasok. May hawak itong baril na nakaturo kay Elara. Sino ka? Sigaw ni Aldrich sabay siklab ng galit at proteksyon.
Agad siyang tumakbo at inalagay ang sarili sa pagitan ni Elara at ng armadong lalaki. Ang staff ay napahinto. Walang makagalaw sa takot. Ang baril ay nakaturo kay Elara at ramdam ang tensyon sa hangin. Sir Aldrich, ano pong gagawin natin? Tanong ni Verna na halos nanginginig. Ako nang bahala, sagot ni Aldrich. Nakatingin sa lalaki na puno ng konsentrasyon. Lumayo kayong lahat. Si Elara naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Nangingitim ang mata. Sir, mag-iingat po kayo. Tumayo si Aldrich, matatag at walang takot. Hindi kita iiwan, Elara. Hindi ngayon. At hindi kita hahayaang masaktan. Mabilis siyang kumilos. Hawak ang braso ng lalaki at pinilit patigilin ang kanyang kilos. Nagkaroon ng maikling pisikal na laban at ramdam ni Aldrich ang bigat ng banta sa bawat segundo. Hindi mo magagawang saktan si Elara, sigaw ni Aldrich, halatang puno ng galit at determinasyon. Layuan mo siya ngayon. Ang armadong lalaki ay nagulat at sa tindi at bilis ni Aldrich, ngunit hindi siya sumuko agad. Ang braso ay parang nagbabanta pa rin sa direksyon ni Elara. Agad na kumilos si Aldrich. Pinilit na pabagsakin ang baril mula sa kamay ng lalaki. Sa parehong segundo, tumulong na si Tobrick, ang tahimik na gardener, at tumulong na nakontrole ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, napigilan nila ang banta at nahulog ang baril sa sahig. Si Elara naman, napahinga at halos maiyak. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano mangyayari kung wala po kayo. Si Aldrich naman ay tumayo. Nagbuntong hininga. Ngunit nakatingin kay Elara ng may tindi at init sa mata. Hindi mo kailangan matakot, Elara. Hanggang huling hininga ko, hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaang masaktan ng sino man. Napatingin naman si Elara. Ramdam ang tibok ng puso niya. Ang init ng proteksyon at pagmamahal sa presensya ni Aldrich. Ang lahat ay nanahimik. Ramdam ang bigat ng salita ni Aldrich at ang respeto sa kanyang determinasyon ay lumakas. Si Verna naman ay napahinto. Napangiti lang ng mali at ramdam ang pagkatalo sa kanyang panlilinlang. Hindi niya maharap ang titig ni Aldrich. Isang titig ng galit, proteksyon at paninindigan. Sa labas, patuloy ang ulan sa bintana. Ngunit sa loob, ramdam nila ang init ng proteksyon at panibagong simula. Ang relasyon nila ay hindi pa romantically open. Ngunit ramdam na ang koneksyon, isang simula laban sa intriga, panganib at hindi inaasahang banta sa kanilang mundo. Tahimik ang opisina ni Aldrich sa Navarro Mansion. Ngunit ramdam ang bigat ng tensyon. Nakaupo siya sa harap ng table. Hawak ang bagong report mula sa private investigator. Habang si Elara naman, o sa pagkakataong ito ay tinatawag na Lara, ay nakatayo sa tabi. Tahimik at nangingitim ang mga mata. Sir, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin to. Bulong ni Elara at halatang kinakabahan at may haluring takot. Tumango si Aldrich. Ang mata ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahang huminga. Elara, kahit ano pang nangyayari sa buhay mo ngayon, gusto kong malaman ng buong katotohanan. At hindi ko hahayaang may bagay kang itago sa akin, lalo pat may nagbabanta sa'yo. Huminga ng malalim sa Lara. Sir, inaba ko ang pangalan nang pumasok ako dito. Sa probinsya ho, ako ho'y si Elara. Ngunit may nagbabantang tao sa akin kaya kinailangan ko pong lumayo at magtrabaho sa Maynila para maging ligtas. Pinalitan ko po ang pangalan ko para hindi nila ako mahanap. Tumango si Aldrich. Nagbabanta? Sino naman nagbabanta sa'yo, Elara? Napatingin si Lara sa sahig. Nangingitim ang mga mata. Sir, ang taong tinatakasan ko ay ang tiyuhin ko po. Siya pong sumira sa pamilya namin sa probinsya. Gusto niyang agawin ang lupa ng aming pamilya at sirain ang buhay namin. Kaya po ako lumayo. At kailangan ko pong magtago. Si Aldrich ay tumayo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. Kaya pala, hindi mo gusto na may makaalam ang nakaraan mo. Kaya pala, hindi ka agad nag-open up sa akin.
Tumango si Lara. Opo, sir. Natatakot po ako na kung malaman nila, lalo nilang gagawin ng masama sa pamilya ko at sa akin at sa anak ko. Kaya pinili ko magtago dito at magtrabaho bilang katulong para hindi nila ako makagilap. Huminga si Aldrich ng malalim at ang mata'y kumislap sa galit at proteksyon. Huwag kang mag-alala, Elara. Hanggang sa huling hininga ko, hindi kita hahayaang mapinsala ng sino man. Kung ang tiyuhin mo ay may balak, haharapin ko siya at hindi ka mag-iisa sa laban na to. Napaluha si Lara. Sir, hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat kung wala po kayo. Natatakot po ako. Tumayo si Aldrich at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi mo kailangang matakot. Sa bawat hakbang, sa bawat oras, narito ako. At kahit ano pang mangyari, hindi kita iiwan. Ang mahalaga, ligtas ka. At alam ko ang buong katotohanan ngayon. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Lara ang tibok ng puso ni Aldrich. Ang init ng kanyang presensya ay parang proteksyon sa bawat galaw niya. Salamat. Salamat sa lahat. Bulong niya. Tumango naman si Aldrich, hawak ang braso niya ng dahan-dahan. Ano man ang hamon, sabay nating haharapin. At sa oras na handa ka, ipapakita ko sa iyo ang buong proteksyon at pangako ko bilang tao. Nagmamalasakit sa iyo. Sa parehong sandali, ramdam nila ang bigat ng nakaraan ni Elara. Ang tiyuhin niya ay isang banta. At ang bawat desisyon niya sa nakaraan ay para lamang protektahan ang sarili at ang pamilya niya. Ngunit sa presensya ni Aldrich, naramdaman niya ang kaibahan. Hindi siya nag-iisa. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ngunit ang bawat sulok ay ramdam ng tensyon. Si Elara ay pinalipat ni Aldrich sa pribadong wing ng bahay. Isang lugar na bihira niyang gamitin at halos wala na ang ibang staff. Sir, hindi naman po ako karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Mahina at nangingitim ang mata ni Elara. Sobra na pong ginagawa ninyo para sa akin. Tumayo naman si Aldrich sa harap niya. Dahan-dahang hawak ang kanyang kamay. Elara, hindi mo kailangang sabihin karapat-dapat o hindi. Basta alam ko ang katotohanan at yun ang mahalaga. Hanggang ligtas ka, nandito ako. Habang pinapahinga siya sa pribadong wing, ramdam niya ang katahimikan. Nakakaiba. Walang ingay ng staff. Walang palakasan ng anak ng headmaid. Walang intriga sa paligid. Ngunit sa kabilang banda, lumawak ang intriga sa labas. Sa boardroom ng Navarro Holdings, ang mga board members ay nagtipon upang talakayin ang kaganapan sa mansyon. Bakit nga ba pinoprotektahan ng CEO ang isang simpleng katulong? Tanong ni Mr. Santiago, isa sa matagal na ang board member. Alam niyo, hindi ito normal. Dagdag ni Ms. Ramirez na halatang nag-aalala. Ang CEO natin, si Aldrich Navarro, ay kilala sa pagiging profesional at matalino. Bakit biglang naging protector siya ng katulong na to? Ang mga bulong at haka-haka ay mabilis na kumalat sa kumpanya. May ilan na nagtaka, may ilan na nadismaya, at may ilan na nagduda sa motibo ni Aldrich. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang desisyon ni Aldrich. Nanatiling protektado si Elara sa loob ng mansyon. Samantala sa pribadong wing, ramdam ni Elara ang bigat ng responsibilidad at ang kakaibang seguridad. Sir, natatakot po ako. Baka masyadong malapit ng panganib. Bulong niya. Tumango naman si Aldrich at ang boses ay mababa ngunit matatag. Ang mansyon na to ay magiging ligtas para sa'yo. At kahit sino pang magtangkang guluhin ang buhay mo, haharapin ko siya. Ramdam ni Elara ang tibok ng puso ni Aldrich sa bawat galaw niya. Ang init ng presensya niya ay parang panangga sa lahat ng panganib na nakapalibot. Si Aldrich hawak ang kamay niya ng mahigpit. Ngunit sa kabilang sulok ng mansyon, si Verna ay muling nagplano ng panlilinlang. Kung nakikita ng mga board members sa sobrang pinoprotektahan siya ni Aldrich, lalo lang silang magdududa. Siguradong may magugulat kapag nalaman nila ang buong katotohanan.
Bulong niya sa sarili. May halong pangungutya. Si Aldrich ramdam ang tensyon sa buong mansyon. Mabilis na kumilos upang mapanatiling ligtas si Elara. Ipag-utos niya sa buong staff na huwag lumapit sa pribadong wing at panatilihing tahimik ang paligid. Walang makakapasok dito nang walang pahintulot ko. Sabi niya na halatang seryoso at may matinding kontrol. Habang gabi, pinayagan naman ni Aldrich si Elara na magpahinga sa isang komportableng silid. May nakahain na malamig na tubig at mainit na kape. At may maliit na notebook para maitala ang mga pangyayari. Sir, medyo nakakakaba po ang lahat sa labas. Bulong niya na bagyang nangingitim ang mata. Alam ko, Elara, kaya ka andito. At nandito ako. Sagot ni Aldrich na umupo sa tabi niya. Hindi ka nag-iisa. Kahit ano pang intriga o bulungan sa labas, hindi ka nila matatalo hanggat nandito ako. Sa labas, ramdam ang intriga at haka-haka ng staff at board members. Ngunit sa loob ng pribadong wing, ramdam nila ang katahimikan at seguridad. Isang panandaliang kanlungan mula sa mundo. Si Elara ay humiga sa kama, ramdam ang tibok ng puso niya at ang tibok ng puso ni Aldrich sa tabi niya. Handa silang sabay na harapin ang paparating na panganib at intriga. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ramdam nila ang simula ng panibagong yugto ng proteksyon, tiwala at unti-unting koneksyon sa pagitan nila. Tahimik ang opisina ni Aldrich sa Navarro Holdings, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang mga monitor sa trading floor ay naglalabas ng pulang linya. Bumabagsak ang stock value ng kumpanya at ang mga empleyado ay naguguluhan na. Si Aldrich nakatayo sa gitna ng kanyang office. Matalim ang mata sa bawat report. Hindi siya natatakot, ngunit ramdam niya ang banta. May mga email, press releases, at social media posts na tumatalakay sa kanya. Pinagbibigyan ng CEO ang babaeng may masamang background. Magnanakaw sa mansyon ng CEO? Lahat ng ito ay nakadikit sa pangalan ni Elara. Hindi ko akalain na ganito ang magiging tactic nila. Bulong niya sa sarili habang pinipilit kontrole ng galit. Hindi lang personal, pati negosyo, tinatarget nila. Sa kabilang banda, si Elara naman ay tahimik sa pribadong wing ng mansyon. Naramdaman ang tensyon mula sa opisina. Napatingin siya sa tablet na iniabot ni Aldrich. Sir, ang stock po bumabagsak. Mahina niyang bulong. Tumango si Aldrich. Halatang natatakot ngunit seryoso. Alam ko, gusto lang nilang takutin ako. Ngunit hindi nila alam ang buong katotohanan. Kaya ko tong harapin at hindi kita hahayaan na masangkot sa gulo na to. Mabilis siyang tinawag ang board member sa isang emergency meeting. Ang mga mukha ay halatang nag-aalala, ngunit lahat ay nakikinig sa matatag na tono ni Aldrich. Ang kumpanya natin ay apektado ng banta mula sa mga kalaban na may koneksyon sa pamilya na Elara. Paliwanag niya. Ngunit, hindi ito totoo. Walang sino mang magnanakaw o may masamang etensyon. Ang mahalaga. Alam ko ang katotohanan. At iyon ang aming ipapakita sa merkado. Sa labas, patuloy ang mga bulong at haka-haka sa media. Ang ilan ay nagtaas pa ng kilay sa proteksyon ni Aldrich kay Elara. Ang iba ay nagtataka kung paano niya itong pinapalakas sa posisyon sa kumpanya. Ngunit sa loob, matatag ang CEO. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang lahat ng detalye. Sabi niya sa mga board members. Ngunit tandaan ninyo, hindi basta-basta matatanggal ang kumpanya natin sa banta. Kailangan ng mabilis at maayos na tugon. Samantala, sa pribadong wing, humarap naman si Aldrich kay Elara. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Elara, alam kong hindi mo intensyon na mapasama sa gulo. Ngunit ang mga laban sa labas ay parte na ng buhay natin ngayon. Kaya kailangan mong manatiling ligtas dito. At huwag kang lalapit sa opisina o sa media. Napatingin si Elara, bagyang nangingitim ang mata. Sir, hindi ko po alam kung papaano ko haharapin ang lahat ng ito kung hindi po ninyo ako ginagabayan. Tumango si Aldrich. Dahan-dahang hawak ang kamay niya.
Hindi mo kailangang harapin mag-isa. Kahit ano pang mangyari, nandito ako. At hindi ka nila maaapektuhan hanggat nandito ako sa tabi mo. Sa parehong oras, nagdesisyon si Aldrich na i-deploy ang internal team niya para imbestigahan ang pinag-ugatan ng pag-atake. Si Tobrick, ang tahimik ngunit maaasahang gardener at minsang bodyguard, ay kasama sa team na ito. Sir, handa na pong lahat. Bulong ni Tobrick. Tumango naman si Aldrich, halatang determinado. Ipakita natin sa lahat na hindi sila makakapanira sa amin. At higit sa lahat, hindi nila malalagay sa panganib si Elara. Sa trading floor, unti-unting nagkaroon ng clarity. Ang internal investigation ay nagpakita ng malinaw na ang sabuatan ay mula sa tiyuhin ni Elara. May koneksyon sa isang lobbyist sa probinsya. Gamit ang social media, pinasabog ang chismis at sinira ang imahe ng kumpanya. Ngunit sa kabila nito, hindi naman natakot si Aldrich. Sa halip ay nagplano siya ng mas maayos na hakbang. Ipapakita natin ang katotohanan sa publiko. Sabi niya sa kanyang legal at PR team. At habang pinapakita natin ito, hindi tayo magpapadala sa takot o paninira. Si Elara, habang nasa tabi niya ay bahagyang napahawak sa kanyang ulo. Ramdam ang bagong buhay na dala niya at ang tibok ng puso ni Aldrich sa tabi niya. Sir, nakakatakot po ang lahat. Pero ramdam ko po ang suporta ninyo. Bulong niya. Sa loob ng mansyon, ramdam ang katahimikan at proteksyon sa kabila ng kaguluhan sa labas. Ang bawat hakbang ay may halong plano, proteksyon at determinasyon ni Aldrich. Hindi pa romantically open ang relasyon nila ni Elara, ngunit ramdam na ang koneksyon. Isang simula ng panibagong yugto, laban sa intriga, paninira at panganib na dala ng pamilya ni Elara. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ang bigat ng kawalan. Si Elara ay tahimik na nag-e-empake ng damit at ang mga dokumento niya sa Manila. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso, puno ng pangungulila, takot at determinasyon. Hindi niya kaya na patuloy na mapanganib si Aldrich dahil sa kanyang presensya. Ang bawat galaw niya sa mansyon ay nagdudulot ng banta sa CEO at sa kumpanya. Kaya kahit na masakit, alam niyang kailangan niyang lumayo. Bago umalis, inilagay niya ang maliit na kahon sa tabi ng kama ni Aldrich. Sa loob nito, ang kwentas ng ina ni Aldrich. Isang bagay na simbolo ng kanilang unang pagkikita. At isang sulat na halos basang-basa dahil sa luha niya. Bumukas si Aldrich ang pinto ng wing at napansin ang kahon. Elara, tawag niya na nanginginig ang boses sa halo ng pag-aalala. Ngunit wala siyang nakita. Ang sulat lang ang naiwan. Nakasulat sa malinaw ngunit nangingitim na tinta. Huwag mo na akong hanapin para din sa'yo ang lahat ng sakripisyong to. Simula ng gabing yon, alam kong hindi ka na mawawala sa puso ko. Mahal kita, Aldrich. Tumigil naman si Aldrich. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Napalunok siya at ramdam ang bigat ng bawat salita. At ang katotohanan, si Elara na matagal niyang hinanap ay kusa nang nagdesisyon na iwan siya para sa kanyang proteksyon. Sa loob ng mansyon, tahimik ang gabi. Ramdam ni Aldrich ang lungkot, ngunit mas ramdam niya ang galit sa sitwasyon. Hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko ng ganito. Bulong niya, nakatingin sa sulat at sa kwentas. Ramdam niya ang bawat alaala. Ang gabing bagyo, ang mga sandali sa mansyon, at ang bawat tibok ng puso nila. Alam niya hindi niya pwedeng basta na lang hayaan si Elara na iwan siya. Samantala, sa labas naman ng mansyon, si Elara ay tumakbo sa madilim na kalye. Ang ulan ng nakaraang gabi ay humupa. Ngunit ramdam niya pa rin ang lamig ng hangin at ang pangulila sa puso niya. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Aldrich, kahit na mahal kita, hindi ko pwedeng ilagay ka sa alanganin dahil lang sa akin. Bulong niya sa sarili. Halos pumutok ang luha sa mata niya. Ngunit pinilit niyang lumaban sa emosyon. Sa sumunod na umaga, si Aldrich ay nagising nang wala na si Elara. Agad niyang tinawag ang staff. Ngunit wala silang alam.
Ang kwintas at ang sulat ang tanging bakas. Nasaan ka na, Elara? Sigaw niya na halatang galit at nag-aalala. Sino nakakaalam kung nasan siya ngayon? Tumango ang headmaid na si Verna. Halatang natatakot sa titig ni Sir Aldrich. Sir, wala po kaming ideya na hindi nga namin alam na umalis siya. Bumuntong hininga naman si Aldrich at dahan-dahan niyang binasa ang bawat linya. Ang mga salita ni Elara ay parang mga dagok sa puso niya, ngunit ramdam niya rin ang kabutihang loob, ang sakripisyo at pag-iingat niya. Sa loob ng kanyang opisina, tumayo si Aldrich sa bintana. Nakatingin sa lungsod ng Maynila, ramdam niya ang kawalan. Ngunit alam niyang may dahilan sa Elara. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya rin sa puso niya, hindi siya magpapatalo sa sitwasyon. Hindi kita hayaang mawala, Elara. Bulong niya halos nakasimangot. Ngunit puno ng determinasyon. Ano man ang gawin mo, hahanapin kita. At hindi na ako papayag na muling iwanan mo. Si Elara, habang naglalakad sa madilim na kalsada, ramdam ang bigat ng desisyon niya. Ngunit sa puso niya, alam niyang tama ito. Para protektahan si Aldrich, para protektahan ang kanilang magiging pamilya. Ngunit sa bawat takbang, ramdam niya rin ang lungkot at pangungulila. Kung mahal mo ko, hahanapin mo rin ako balang araw. Bulong niya habang pinipilit panatilihing matatag ang sarili. Sa mansyon, patuloy ang galit. Determinasyon at pangungulila ni Aldrich. Ang kwintas ay hawak niya ng mahigpit sa kamay, parang may dalang pangako. Ang sulat ay nakalagay sa mesa, ngunit ramdam niya ang presensya ni Elara. Parang hindi siya iniwan sa puso niya. Ang gabi at araw ay lumipas, ngunit isang bagay lang malinaw. Nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang paghihiwalay na puno ng sakripisyo, proteksyon at pangako. Mahigit ilang araw nang walang balita si Aldrich tungkol kay Elara. Simula nang umalis ito, hindi na siya mapakali. Iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Hanapin siya kahit saan. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi rin siya natulog ng maayos. Sumasakit ang ulo niya sa kakahanap sa CCTV, listahan ng bus terminals at mga report ng private investigator niya. Pero wala. Para bang nilamon ng mundo sa Elara. Kaya naman ang sumapit ang gabi at umulan ng bahagya, nagpa siyang lumabas. Kailangan ko siyang makita. Bulong niya habang minamaneho ang sasakyan palabas ng mansyon. Pagod na pagod ang katawan niya. Mabigat ang mata at ang isip ay puno ng kaba. Ilang oras na siyang umiikot sa Maynila. Sinusuyod ang mga eskinita at terminal. Pero sa sobrang pagod, unti-unting lumabo ang paningin niya. Hindi ako pwedeng huminto. Bulong niya habang kumakabog ang dibdib. Ilang segundo lang ang kailangan para mangyari ang lahat. Isang malakas na blag ang bumulaga sa highway. Sumalpok ang kotse niya sa barrier. Tumilapon ang makina at nag-spark ang ilaw. Nagkalat ang basag na salamin sa kalsada at ang katawan ni Aldrich ay natulak sa manibela. Nawalan siya ng malay bago pa bumukas ang airbag. Kinabukasan, bumungad sa buong bansa ang headline. CEO Aldrich Navarro nasa kritikal na lagay matapos ang malagim na aksidente. At sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Sampaloc, hawak na Elara ang cellphone habang nanginginig ang daliri. Hindi siya nakahinga, hindi siya nakagalaw. Aldrich, hindi niya na tinapos ang balita. Tumakbo agad siya palabas. Kahit basa ng ulan ng kalsada, kahit hindi niya alam kung paano makakarating agad sa ospital. Sumakay siya sa pinakaunang taxi na nadaanan niya. Kuya, sa Navarro Medical Center po. Bilisan niyo, please. Pagdating niya doon, puno ng reporters ang labas. May guards na nagbabantay. May umiiyak na empleyado ng Navarro Holdings. At may paparazzi na hindi siya pinapansin. Hindi siya nag-atubiling pumasok. Pagpasok niya sa emergency area, sinalubong siya ng puting ilaw at amoy ng alkohol. Nanginginig ang tuhod niya habang lumalapit sa nurse station. Miss, si Aldrich Navarro, kamusta po siya? Halos hindi niya masabi habang kumakapal ang luha sa mata. Tiningnan siya ng nurse.
Kayo po? Hindi sana siya sasagot. Pero nang makita niyang parang katapusan na ng mundo para sa sarili niya kung hindi niya masabi. Kaibigan, bulong niya. Please, kailangan ko lang malaman. Huminga ng malalim ang nurse. Nasa ICU po siya. Nagkaroon po ng internal bleeding. Marami. Kailangan niya po ng dugong pang type at kakaunti lang ang available. Ano pong blood type? Tanong ni Elara. Type O po na rare combination. Kaya nahirapan kami. At type O positive ako. Putol niya agad. Test niyo na ako ngayon din, please. Nagulat naman ang staff sa mabilis na sagot niya. Hindi na sila nagtanong pa. Dinala siya sa room, kinausap at tinusukan ng needle para sa test. At ilang minuto lang, tumakbong pabalik ang nurse. Miss, match po kayo. Wala na siyang inaksaya pang sandali. Pumikit siya habang dinudugtungan ng dugo niya sa machine. Ramdam niya ang lamig sa braso. Ngunit mas malakas ang kabang nasa dibdib niya. Aldrich, sana maramdaman mo na nandito ako. Bulong niya. Habang nagdodonate siya, hindi niya mapigilang umiyak. Lahat ng dahilan kung bakit siya lumayo para protektahan ito. Para ilayo sa panganib. Nawala lahat sa sandaling nakita niyang malapit nang mawala si Aldrich. Nang matapos ang donation, halos hindi siya makatayo. Pinaupo siya ng nurse at binigyan ng tubig. May sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Tanong ng nurse. Hindi. Sagot niya habang pinupunasan ng luha. Pero ayos lang basta siya masalba. Kinabukasan, sa loob ng ICU ay bahagyang gumalaw ang daliri ni Aldrich. Nagsimulang bumukas ang mata niya. Mabigat at malabo. May machine sa paligid. May tubo sa gilid ng kama. Pumasok ang nurse. Halatang excited. Sir Aldrich, gising na po kayo. Mahina siyang napasimangot. Elara? Sir, ngumiti ang nurse. May ibabalita po ako. Dumating ang doktor. Nag-check ng vitals at saka tumango. Malakas ho ang katawan ninyo, sir. Pero kung hindi dahil sa nakapagbigay ng dugo kagabi, hindi kayo makakaligtas. Dugo? Sino? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan ng doktor at nurse bago ngumiti. May nag-donate po ng dugo para sa inyo. Tama ang match kaya mabilis kayo na-stabilize. Lumakas ang tibok ng puso ni Aldrich. Kumapit siya sa kumot. Sino? Ulit niya na halos pakiusap. Bumuntong hininga ang nurse at tiningnan ang chart. Ang pangalan po ay Elara Santos. Parang huminto ang mundo ni Aldrich. Hindi siya nakapagsalita. Napapikit siya. Mahigpit ang kapit sa kumot. Parang may humaplos sa puso niya. Andito siya? Andito lang siya? Malapit lang? Halos bulong niya. Tumango ang nurse. Opo, umalis lang po pagkatapos mag-donate pero hindi na nakinig si Aldrich. Pinilit niyang gumalaw kahit bawal. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang bumaba at hanapin ito. Elara, andito ka lang. Bulong niya na halos mapaiyak. Hindi ka na makakatakbo sa akin. Paglabas ni Aldrich ng ospital, ganap ng magaling at agad siyang sinalubong ng tawag mula sa investigator niya. Sir, urgent. Aalis na po si Miss Elara. Nakabook na po siya papuntang Iloilo, nasa Pierna. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Aldrich. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nag-isip. Lumabas agad siya. Kahit kasabay ang pagdating ng malakas na bagyo. Kasing tindi ng unos noong unang gabing nakilala niya si Elara. Pagdating niya sa pier, halos hindi niya makita ang paligid dahil sa ulan. Mahaba ang pila ng mga pasahero ng barkong pamprobinsya. Mga tao ay nagmamadali, nagtatakbuhan, nagtatago sa kapote. At doon sa gitna ng liwanag mula sa isang kumikislap na poste, nakita niya si Elara. Nakapayong, nakayakap ang maliit na bag, nakapila at handang umalis, handang mawala. Elara! Sigaw niya. Napatigil naman ang dalaga at dahan-dahang lumingon at parang natulala nang makita siyang papalapit. Aldrich, wala ka dapat dito. Hindi niya na tinapos. Hinawakan siya ni Aldrich sa braso.
Hinila palapit at mahigpit na niyakap. Buo, desperado, puno ng sakit at pangungulila. Elara, bakit ka aalis na hindi ako hinaharap? Bulong niya na nanginginig. Bakit mo ko iiwan na parang wala akong karapatang lumaban para sa'yo? Namilog ang mata ni Elara. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Ginawa ko to para sa'yo. Mahina niyang sagot. Para hindi ka na madamay sa mga problemang dala ko. Hinawakan ni Aldrich ang pisngi niya. Hindi mo na ako matatakasan. Ikaw ang babaeng nagligtas sa buhay ko. At sa puso ko. At doon ang akala niyang iyon ang pinakamalaking revelasyon ng gabi, may umiyak. Isang maliit na hikbi. Isang bata. Mula sa likod ni Elara, dahan-dahang tumingin si Aldrich sa pinanggalingan ng tunog. Isang toddler, mga 2 taon na, nakasuot ng maliit na jacket, may hawak na stuffed toy. Umiiyak habang kumakapit sa laylayan ng damit na Elara. Pareho ng mata niya, pamilyar ang ilong, at ang ngiti na kahit nanginginig ay parang sariling mukha niya noong bata pa. Naligas si Aldrich. Elara, halos hindi na lumabas ang boses niya. Siya pa, ang anak natin. Napalunok sa Elara at nangingilid ang luha. Tumango siya ng dahan-dahan. Oo, Aldrich, siya ang anak natin. Niyakap ni Aldrich ang bata at hinawakan ng kamay ni Elara. Kung paanong inahon mo ako noong gabing bumuhos ang ulan, ngayon ako naman ang hahawak sa inyo. Sa wakas wala nang pagtatago, wala nang pagtakbo. Tayong 3 na isang pamilya ang binuo ng bagyo. At ngayon kasama ang batang bunga ng gabing yan. Alam kong simula na ito ng panibagong buhay. At hindi ng pagtatapos. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.